Nako po mga kababayan, delikado ha. Baka maparusahan ng Korte Suprema mga kababayan itong 4 hanggang 5 senador. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, ayon kay Senador Rodante Marcolita, delikado itong mga senador na ito. Itong naghain ng resolusyon dyan sa Senado. At pinaikot nga itong resolusyon na ito mga kababayan para pirmahan ng mga senador dahil nga gusto nilang kontrahin itong naging desisyon nga ng Korte Suprema na dismiss na itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayaw nilang sundin mga kababayan yung desisyon ng kataas-taasang hukuman. Nako po, sino ba ang dapat masunod? Kayo ba dapat ang masunod? Yung hangarin ninyo na mawala sa inyong landas si VP Sara Duterte, hindi kayo magtatagumpay niyan. Kasi nga mayroon pa naman, hindi lang naman kayo ang magdesisyon. Mayroong kataas-taasang hukuman. Yan yung takbuhan natin. At yung ano ang desisyon, kaya nga nilagay natin sila dyan. Kasi nga kung anong desisyon ng kataas-taasang hukuman, napakadaming hukom niyan mga kababayan. Tapos unanimous pa yung desisyon. Tapos ayaw sundin ng 4 o hanggang 5 na mga senador na ito. O, kaya itong si Senador Rodante Marcolita, pinaalalahanan itong mga senador na ito. Lalong-lalo na, yung isang abogado pala mga kababayan, mabuti na alala ko. May isang abogado dyan, yung kumakain sa dahon. Tapos yung umiinom, ano bang inuman nito? Tapos nagtatraffic mga kababayan sa ilalim ng ulan. Anong klaseng abogado yan? Mabuti nga, di ko nga lang alam kung paano nakabalik ito ngayon dyan sa Senado. Parang minagic mga kababayan. Di natin alam kung anong ginawang paraan ng mga ito. O ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Oo nga. Kaya nga natapos na ng June 30. Pipilitin mo ngayon na pag-uusapan. Sinabi na nga ng Korte Suprema sa kanyang pagdidesisyon, the Senate never acquired jurisdiction. Tapos. Ngayon, yung bang 4 na senador na pumirma ng resolusyon. Ang ibig bang sabihin ay parang ayaw nilang magpasakop doon sa desisyon ng Korte Suprema. Mabigat ito dyan. Ganun nga. Sa totoo lang, Sen, parang ganun ang gusto nila. Kasi hindi ko sisisihin yung 3. Pero yung isa, sa palagay ko, abogado yan. Baka, teka muna. Meron tayong mga canon of ethics and sa mga abogado. Isang abogado, opo. Na kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. Ano mang pagdidesisyon na ginawa ang Korte Suprema ay nagiging bahagi na ng ating legal system. Jurisprudence Article 8 ng Civil Code. Basahin mo. Baka may pananagutan sila dyan. Pwede nga po. Balita, pwede silang mapanagot sa parang criminal offense ata yan. Isip-isipin mo. Kaya nga minsan may biro ngayon Opo. Ang mabigat ka sa Korte Suprema. Tama man ang desisyon o mali ang desisyon, nagiging parte na ng kalipunan ng ating mga batas. Ang mga batas natin yan. Wala kang magagawa I-amend mo muna yung Civil Code. Sila ang may karapatan magpasya. Alisin mo yung Article 8 ng Civil Code. Pero habang yun ay nandun, may pananagutan ka riyan. Naku. Saglit lang, Sen. Binahatay. Dapat managot itong 4 na ito. Kung ayaw magpasakop, kung ayaw sundin nila itong desisyon nga, o naging desisyon ng Korte Suprema mga kababayan. Pero pag pumapabor sa kanila, grabe sila, no? Tuwang-tuwa sila. Pero pag hindi pabor sa kanila, ayaw nilang sundin. Anong klaseng mga tao ito? Samantala mga kababayan, Senador Rodante Marcolita, mas pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan na mag-imbestiga sa flood control mga kababayan kaysa Kongreso. Sa bagay, talaga bang kaya ng mga congressman na imbestigahan nila yung kanilang mga sarili? Kasi alam naman natin mga kababayan na sila ang may pakana at sila ang may mga proyekto ng flood control. O nasaan napunta nga yung mga flood control? Nagpalakpakan ba itong mga hindot na ito? Nagsitayuan pa nung sinabi
Pangulong Marcos na may mananagot. Mahiya naman kayo. Nagpalakpakan pa. Pero mga kababayan, sila din naman yung tinatamaan. Nakakapal nga ng mga mukha. Kaya yung ating mga kababayan, alam na 100% mga kababayan na mas pinaniniwalaan itong si Senador Rodante Marcolita na siya yung mag-imbestiga sa flood control na yan. At yung Blue Ribbon Committee mga kababayan na hawak na ngayon ni Senador Rodante Marcolita, yun yung mag-imbestiga. Di ba? Napakaganda. Huwag na tayong magtiwala sa mga congressman na yan. Alam naman natin kung sino lang yung kanilang tinatarget. Mga Duterte lang yan mga kababayan. Duterte lang yung tawag nito, kayang imbestigahan ng kongreso na yan. Hindi nila kayang mag-imbestiga ng ibang bagay. O ito na, sabay-sabay natin ito panoorin. Ayun na napakaraming text nung sa huling bahagi ng palatuntunan. Ang tanong natin sino bang dapat na mag-imbestiga sa anomalya ng flood control projects? A. Senado, B. Kamara. A. Si Senador Marcoleta, siyempre, ang nangunguna dyan mula po sa Lupax, Quezon City. Senado, mas maayos, lalo pat si Senador Marcoleta ang hahawak. Paulino Peralta ng Hong Kong. A. Matututukan ni Senador Marcoleta, Elmer Molina ng Kuwait. Dapat si Senador Marcoleta, Jess Cleopas ng Batangas. A. Para si Senador Marcoleta ang mag-imbestiga, Merlina Palangplanca, Kanduman, Mandaue City, Cebu. Siyempre po, ang Senado, lalo na nandiyan si Senador Marcoleta. Marites, Australia. A. Senator Marcoleta the best, Roderick Balisco ng Pampanga. Senado, dahil si Senador Marcoleta mangunguna, tiyak na patas at maayos sa magiging pagdinig, Albert Villaray ng Maynila. A. Maganda ang Blue Ribbon ang mag-imbestiga kaysa sa Kamara, Charlie, Surigao City. A. Mas mapagkakatiwalaan si Senador Marcoleta, Ronald Hinanay, West Grame. A. Senado dahil pagkamara, paano nila imbestigan ang mga sarili nila? J. Cabreta ng Antipolo City. A. Senado dahil nandiyan si Senador Marcoleta, walang kinatatakutan para sa katotohanan, Jury Arenas, Caloocan City. A. Senado, Neil Baltasar ng Uzbekistan. Senado po, Blue Ribbon, para sigurado, Nenet Manigbas, Camarines Sur. A. Senado, siguradong may patutunguhan yan dahil si Senador Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon, may kredibilidad. J. Valenzuela, Malabon. Ayon, ito na po resulta. Ang bilis naman, Sino ang dapat mag-imbestiga sa anomalya ng flood control projects? Tako, A. Senado, 100%. Pare ko, Kamara, wala. Paano mo nga naman iimbestigahan? Sarili mo. Natawa na lang si Senador Rodante Marcolita mga kababayan dahil nga yung naging botohan ay 100% laban sa 0 mga kababayan. 0%. Wala talagang gusto na itong kongreso ang mismong mag-imbestiga sa kanilang mga sarili. Ito nga kontrobersyal na flood control mga kababayan. Mas pumabor yung ating mga kababayan na itong Blue Ribbon Committee ang siyang mag-imbestiga sa kontrobersyal na flood control na yan. Bilyon-bilyon yan mga kababayan ha. Nasa kalahating trilyon yan. Yung pundo niyan. Pero nga, grabe yung baha na nangyari sa buong Metro Manila. At hindi lang sa buong Metro Manila ha. Kahit na nga sa mga karatig probinsya, nagkaroon pa rin ng matinding pagbaha. O katulad nung nangyari sa Bicol, di ba? Tapos, nung pagkatapos yun nung pagkatapos nung nagmayabang, itong si Pangulong Marcos na mayroon ng 5,500 flood control sa buong bansa, natapos na. Sunod na araw mga kababayan, biglang umulan. Ngayon, narinig siguro ng kataas-taasan, hindi kataas-taasan hukuman narinig ng Panginoon na itong presidente ng Pilipinas, napakasinungaling nito. Matindi yung kasinungalingan nito. Binubudol na naman yung taong bayan. Tirahin natin ang ulan yan. Tingnan natin yung flood control niya. Kung talagang meron ba. Di ba tinira ng ulan? Yun, bumaha. Wala yung flood control. Yung flood control daw, nabangga ng barko. Tapos yung ibang flood control ay natakpan ng mga basura. Kaya, baha. Yun ang dito lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Antindi ng ating Pangulo mga kababayan. Kaya mag-ingat tayo. Huwag na tayong magpabudol kasi. Nabudol kasi tayo. Aminado din naman tayo na nabudol talaga tayo noon. Shoutout na rin kay Ima Asotilia
Grabing ugali, Karen, huwag mong maliitin ang pagkatao ni Senador Rodante Marcoleta. Tama talaga. Itong si Karen Davila din, isa ring katulad din dito ni Mike Abi. Shoutout na rin kay Ilsa sa Swarkskap. Shoutout na rin kay Ma'am Berje, Religious ng Pulang Bulacan sa baba tayo banda. May nagpa-shoutout sa akin dito, di ko na makita sa daming nagkuminto mga kababayan. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, Ma'am Berje, Religious ng Pulang Bulacan. Sa kanya mga po si Coco, si Dion at saka si Yuri. Shoutout kay Anro Bambao. Shoutout kay Ryan Castil. Shoutout kay Alfredo Silverstreet Jr. Shoutout na rin kay Limuel. Shoutout kay Sutnas. Shoutout kay GC Corpus. Shoutout kay Florentino Limutan. Shoutout kay Pablo Ibani. Shoutout na rin kay Romel Calao. Shoutout kay Suy Madronero. Shoutout na rin kay Rosalinda Ayad. Shoutout kay Bunsol. Shoutout kay Bot Cruz. Shoutout kay Ligi. Shoutout kay Anthony Tunavia. Shoutout na rin kay Yuta Kashi. Hapon ito, Yuta Kashi. Maraming salamat. Shoutout na rin kay Danilo Ulpato. Shoutout na rin kay Benjamin Higi. Kay Camel Marquez. Shoutout na rin kay Antang Jewel. Sana ba ito po shoutout sa akin dito? Hindi ko na nakita. Ha? Sana ba yun? Shoutout na rin kay Luni Kazas. At kay, hindi ko na makita, pasensya na, kay Khalid Nor at kay Agnes Quinto. Yun ang hanggang dito lang muna. At once taga Iloilo yun sana ba yung taga Iloilo dito? Hindi ko na makita, pasensya na hanapin ko na lang at i-screenshot ko sa sunod nating mga upload. Shoutout na lang sa lahat ng mga taga Iloilo ha. Shoutout sa inyo lahat. Yun na lang, dito lang muna at once again, this is Rondia TV mo. Ingating lahat. Uy, si Mami Lisa Borby, shoutout na rin kay Mami Lisa Borby. Once again, this is Rondia TV mo. Ingating lahat. God save the Philippines. Ay, ito na. Si ano pala? Larry Kaskit. Pa-shoutout. Idol, watching from Iloilo. Maraming salamat ha, Larry Kaskit ng Iloilo. At hanggang dito lang muna ulit. New subscriber rin. Andito si Arcil Nuno. Walang apelido. Once again, maraming salamat ha sa inyong patuloy na suporta.